our inter-school oratorical contest is Alkindar Amir. Congratulations din po, Mrs. Kayo na po ang magsabi. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sulit lahat ng paghihirap. Napag-graduate na kita. Paday. Hindi lang po graduate, cum laude pa. Oo nga. Dahil sa inspirasyon na bigay mo, Crisel. Salamat kasi dinadamayan mo kahit alam mo na hirap na akong pagsabay na pag-aaral pagtrabaho. Sabay tayong mangangarap, Kins. Sabay tayong aasenso. Di ba, yan yung pinangako natin sa isa't isa. At malaking advantage na cum laude ka sa paghahanap mo ng work. Sana nga, Crisel. Alam mo, hindi ko sasayangin tong medalya na to. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Sinabi mo yan, ha? Oo. Naku, mga bata pa kayo. Marami pa kayong pwedeng gawin para pagbutihin ang sarili ninyo. Salamat, Nanay. Akala ko nung naging magaling ako sa eskwelahan ay magiging maganda na ang buhay ko. Baka magkape na lang ako. Wala nang gata si baby. Paubos na rin yung vitamins. Ganun ba? Next week pa kasi yung sahod ko, mahal eh. Pero try kong mag-advance sa sweldo. Mabait naman yung manager namin sa gas station. Kailan ka ba maghahanap ng ibang trabaho? Nagtsatsaga ka dyan sa gasolinahan? Sayang naman yung pagiging cum laude mo kung dyan lang din yung bagsak mo. Mahal. Marangal na trabaho ang pagiging gasoline boy. Hindi ko kailangan ng karangalan. Ang kailangan ko, pera at magandang trabaho na may sapat na sahod. Kins, hindi ka ba naihiya sa anak natin? Kahit diaper niya, hindi natin mabili. Nag-a-apply naman ako sa ibang trabaho eh. Alam mo yan. Eh wala eh, sadyang mailap talaga yung swerte eh. Kita mo na, naputulan na tayo ng kuryente. Hindi ka ba nagbayad? Di ba may iniwan akong pera sa'yo? Inuna ko munang bilhin yung bigas at ulam natin. Anong gusto mong kainin namin ng anak mo, Kins? Asin na toyo? Hindi ito yung buhay na pinangako mo sa akin. Hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo sa daga. Hindi, mahal. Gagawa ko ng paraan ha. Konting-konting tiis pa, konting pasensya pa. Aahon din tayo. Kailan pa yan? Namuti na yung mata ko, kakaantay. Anak, ay, Ina, ba't kayong lang po kayo? Ano sabi ni Doc dun sa health center? ang dami kasing tao sa center. Naubusan ako ng gamot. Kailangan ko sana ng pambili. Kasi mahina ngayon ang bentahan ng isda eh. Pasensya na. Gamot lang para sa baga ng nanay mo. Ay, nako, dagdag gastos na naman yan. Sige po, Ina. Gamitin ko na lang po yung naipon kong pera. Bibili sana kasi ako ng bike. Yun po yung service ko kung trabaho. Pero alam ko na kailangan yung gumaling. Tapos sasabay ko na rin po yung pambayad ng kuryente namin. Masasaan pa't makakaahon din naman po tayo, di ba? Paano makakaahon, Kins? Eh, hindi naman nababawasan yung problema natin eh. Eto ba yung buhay na gusto mo? Baon na
tayo sa hirap. Nagdadagdag pa tong nanay mo. Maricel, huwag mong salita ng ganyan. Nanay ko yung pinagsasalitaan mo. Sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin. Tulad nito. Ito, Maricel, anong silbi ng mga to? Puro mga pangakong hindi natupad. Huwag mo namang bastusin ang anak ko. Mabuti siyang asawa, mabuti siyang ama. Magsama kayo mag-ina. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Tapos na tayo, Kings.